beloved Boss Mike Cervera. Boss, alam nyo, pero hindi nyo pinanindigan dahil takot kayo sa views bumagsak. Iba si Banat Bay. Wala akong pakialam. Maging 10 ang makinig sa akin, basta naninindigan para sa bayan. Kung ikaw maharlika sa tingin mo, nasa tama ka, sundan mo ang kumpas ng Pangulo Duterte. Ayan na. May pal din si Banat Bay, mga kababayan eh. Ha? Bigyan na kaya natin, sponsor ko na. Ano bang gusto nyong tabak? Medyo mahaba, medyo maikli. O yung pinakamahaba. Ako nang bahala. Tag-isa kayo. Tag-isa sila, mga kababayan, tag-isa. Doon. Sa may liwasan, liwasan sila, magtagaan na lang. Kanya kayo, hindi na kayo nahiya sa mga Pilipino. Eto ba? Eto ba yung pinagmamalaki nung mga nung mga DDS? Oy, wala ba? Baka naman, mga DDS magpakita naman kayo. Di ba? Yung mga DDS, sige na, wag na kayo mahiya. Alam naman namin at kabisado na namin ang katangahan nyo. Tanggap na namin yan. Wag na kayo mahiya. Mag-comment na kayo. Baka yung iba dyan, nagpapanggap na lang. Baka yung iba, nagpapanggap na lang. Baka naman, nahihiya lang kayo. Ako na nagsasabi, wag na kayong mahiya. Hello? Hindi ka sumusunod. Ipapahamak mo mga Duterte sa katarantaduhan mo. Makinig kayo sa sinasabi ko. Dahil darating ang panahon, sasabihin ko ulit I told you so. I told you so. Ang tigas kasi ng ulo ninyo. Paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo, you never bring down a government with falsehood. Ay, hindi! Wala kayong kakayanan yan. Wala, Maharlika, bumanat ka uli. Mahal daw nila si Pangulong Duterte. Mangongolekta na lang kayo ng donasyon, magpapanran, magpaparali, manghihingi ng pera sa mga OFW, Kita piso-piso para sa paglabas ni Pangulong Duterte. Isa po yung pang-scam. Kita Isa nyo? yung kadyutahan. Mga scammer pala kayo eh. Sino? Joey. Sabi ni Maharlika, scammer daw kayo. May papiso-piso pa kayo. May pakuli-kolekta. Sino ba talaga nagsasabi ng totoo? Di pare-pares nga kayo. Pare-parehas kayo ng mga gawain. Pare-parehas kayo may ebidensya. Di ba? Basta DDS vlogger, mukhang pera. Yan. Tama, mali. Tama ba, mali? Mga kababayan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Matindi ito. Ito nga, awayan ng mga ito. Bunyagan ho ng mga bahoy. Sinasabi ng kabilang kampo ni Maharlika, sila daw ang mga scammer nang hihingi ng pera sa mga OFW. Ganon din ang sinasabi ng kampo netong si Alpotera. Itong mga bata niya. Ano sinasabi? Nang susilisit naman itong grupo ni Maharlika. Anong pagkakaiba niyong lahat? Mangibabain kayo, tokinin na yung aming kiti, Di ba? Yan, mga kababayan ko. Ano to? Bakit meron dyan? Ayun! Ito na. Punta na natin ito, mga kababayan, si Roque, Punta na natin kung paano niya nilaglag naman itong si Hanilet. Naku, magagalit sa'yo si Maharlika. Alam nyo, sa susunod, ang mag-aaway, si Rocket, si Maharlika na. Kung ngayon, sweet-sweetan pa silang dalawa, sa susunod, mga kababayan, sila na nagsasabunutan. Maharlika, tip ko lang. Lugi ka pag sinabunutan mo yan. Pag sinabunutan mo si Roque, isang hagod mo lang. Pero ikaw, pag nahawakan ang buhok mo niyan, nako, sigurado kang masasaktan. Si Roque, pag sinabunutan mo, nakatawa pa yan. Di ba mga kababayan? Uy, grabe. Sige na, ito. Pasok, away kayo. Tanong ko, doon sa sinabi nga ni Ma'am Elizabeth na handa siyang tanggapin si Tatay Digong
kung wala nang mauuwihang tahanan ang Tatay Digong. Ang aking pilyong tanong, ang sabi ko pa nga, showbiz. Ano ba yan? Reconciliation na ba yan? Well, ang sabi naman ni VP, hindi, it's friendship. Pero sa akin, sa tingin ko naman, naku, kakilala ko yung amo ko. Yung mga sinasabi niya kay Ma'am Elizabeth, nanliligaw yan. Sigurado ko, hindi yan friendship lamang. Ang gusto niya, friendship with benefits. Nako, ano yung benefits na yon? Beng bang? Paano yan? Matagal nang walang beng bang yung isa. Kasi mga kababayan, ang pagkakaunawa ko, baka parehas tayo. Ang pagkakaunawa ko, sa friends with benefits, may kasamang beng bangan. Ang tanong, nako, oo. Paano yung isa? Matagal na yun na walang beng bang. Kung hindi nagpabengbang sa iba. Di ba? Kung hindi nagpabengbang sa iba. Ang tanong, makakabengbang pa ba si Digonyo? Kung sakaling makalabas ito. Di ba mga kababayan? Eto ho yun. Hindi naman yun yung tinatalakay ko. At gustong kong ipahatid sa inyo, no? Eto na, kinakampihan na ni Roque si Elizabeth. Ngayon, mga kababayan, etong si Hanilet, paano na? Di ba kakampi nyo si Hanilet? Parang nilalaglag mo na siya. Kung si Digong ay babalik na kay Elizabeth, paano na si Hanilet? So, X na ba? Ganun ba yon? Iiwan na ba? Ganun ba yon? Dahil babalik na doon sa isa eh. Alam nga naman na sa isa pa rin. Di po ba? Ayaw nga nung Elizabeth. Nakakuha nyo mga kababayan ko. Pakinggan ninyo. Kaya ako, maghahanda ako dahil gusto kong maging ring bearer sa kita nyo, yan nila to. Nagpaparamdaw. Magiging ring bearer daw itong isang mukhang may singaw na rin sa utak. Uy, Roque, sa tanda mong yun, magre-ring bearer ka pa? Hindi ba pwedeng ibigay mo na lang kay Baste? Inagawan mo pa talaga, ring bearer, o gusto mo flower girl? Di bagay sa'yo. Grabe ka. Di ba, mga kababayan? wedding of the century kapag magpakasal muli si Tatay Digong at si Ma'am Elizabeth. So, paano nga ngayon si Hanilet? Kakampi nyo yun Tanggap na ba ni Digong na, o baka naman may iba na si Hanilet? Ano? Meron na bang iba si Hanilet? Kasi yung anak niya si Kitty may iba na. 'Di ba? Kung nung nakaraang buwan, ang syuta ni Kitty yung Bombayen. Ngayon, wala na. Oo. Napunta na dun sa apo ni Chabit. Hindi kaya ganon? Ganon din ba si Hanilet? Hanilet, magsalita ka na rin. Ano ba? Meron ka na rin bang iba? Ako, nagtatanong lang. Kasi si Kitty, nagkaroon na ng iba. Wala na yung dating pinopost niya. Sweet-sweetan, payakap-yakap. Akala mo walang katapusan, walang hanggang pagmamahalan. Ano nangyari? Bakit napunta na doon sa apo ni Chabit? Mas magaling bang sumabit yung apo ni Chabit? Mga kababayan. Matindi, no? Grabe ka naman, Tina Sales. Hanilet at Chabit na lang. Sabi rito. Sa bagay, hindi ba pwedeng ganon? Total naman si Hanilet mahilig sa matanda. Mahilig sa ondits. Pwede rin yun. Di ba? Hanilet, baka pwede yun. Alam ko naman, single naman si Chabit bakit hindi na lang kayo? Para hindi na malayo. Pati yung anak mo, di happy family kayo. Hayaan nyo na si Digong. Hindi na makakalabas yun. Tuloy. Ay hindi po malayang mangyari yan. Dahil talaga namang itong pagkakakulong kay Tatay Digong, pinakamalaking hamon sa buhay ni Tatay Digong. At siguro, nare-realize niya ngayon kung anong mga pagkakamali niya. Ako, sige, ito na naman. Magsasabi na naman ako isang katotohanan. Nung minsan na kami nag-usap ni Tatay Digong, ang sabi niya talaga sa akin, nako, makinig ka, Hanilet. Nilalaglag ka na ni Roque,
Nilalaglag ka na, oh. Oh. Ang pinakamalaking pagkakamali ko sa aking buhay Ay, ano? ay yung iniwan ko si Elizabeth. Hala ka, pinakamalaki palang pagkakamali yun. Yung ginawa niyang iniwan si Elizabeth at sumama kay Hanilet. Mga kababayan, ano? Pinakamalaki daw yun. Ako, sakit. Kung ako yung babae, sakit-sakit niyan. Nang ina nyo. Kaya kung ako sa iyo, Hanilet, magsalita ka na lang. Oo. Ang gawin mo, ganire. Isiwalat mo lahat yung iyong nalalaman. Oo, pinagtutulungan ka na, oh. Di ba, Hanilet? Ay, naku, kung ako yan, si Hanilet, ina nyo, ha? Pinagtutulungan nyo ako, ha? Sakit yan. Umaasya pa ako, eka. Na, pag-uwi ni Digong, kami pa ring dalawa. Tapos ngayon, may plano palang kasalan. Ang sakit, ano? Hanilet. Oy, Kitty. Paano yan? Iiwan na yung ina mo. Yung ina mo. Iiwan na dahil daw sasama na daw sa original. Doon kay Elizabeth. Sabi ni Roque yan. Hindi sa akin galing yan. Tuloy. Ano ibig sabihin niya? Ano? Kinikilala niya talaga na pinakamalaking pagkakamali niya. So ngayong siya, Pinakamalaking pagkakamali ka raw, Hanilet. Ang sama. Pinapasama ka, Hanilet. Di po ba mga kababayan? Si Hanilet po ang pinapasama nila rito. Sobra-sobra na yan. Oy, Maharlika. Yung amo mo, pinapasama ni Roque. Di ba close kayong dalawa? Paano na yan? Aawayin mo na ba? Wala na. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi malayo ang mag-aaway sa mga susunod na panahon. Si Roque at si Maharlika. Magbubunyagan sila ng kung ano yung mga baho nila. Hey! Tuloy! nasa kulungan at nagkaroon ng panahon para magmuni-muni sa kanyang buhay, I am sure, mas lalo niyang na-realize ang pinakamalaking pagkakamali niya ay pag-iwan kay Ma'am Elizabeth. Naku, grabe. Pagkakamali ka pala, Hanilet. O kayo, mga kababayan ko, kayo yung sa poder ni, kayo ang nakasuot sa sapatos ni Hanilet. Ano ang mararamdaman nyo? Sakit niyan. Sobrang sakit. Oo. Mapapakanta ka na lang. Di ba? Mapapakanta ka na lang nung sana sinabi mo. Di ba? Ano ba yung kanta na yon? Di ba? Sana. Oo, kantahin nyo na lang yung sana. Umuwi lang di man lang. Yun no? Grabe yun, kanta na yun. Sakit. Kakanta si Hanilet ng ganon. Oo. Sana sinabi mo. Para ano daw? Yun, ganun na lang. Sasabihin niya kay Digong, sana sinabi mo para di na umasa ang puso kong ito. Sana sinabi mo para di na muli. Ano ba yun? Basta yun! Tuloy! Kaya nga po ako naniniwala na a reconciliation is possible at kapag nakalabas si Tatay Digong at yan naman po ay ginagawa natin ang lahat ng gagawin natin. Naku, kung alam niyo lang kung anong ginagawa ko, ang daming may isang taong galit na galit na sa akin sa mga pinagagawa ko, pero nek-nek mo, magalit ka ng gusto. Ala, nek-nek mo raw. Nek-nek mo raw, Hanilet. Grabe. Nek-nek mo raw, Hanilet. Sabi ni Roque, nek-nek mo raw. Nek-nek. Alam mo ba yung nek-nek? May nagsabi sa akin yan eh. Sabi niya, nek-nek mo. Ngayon, nek-nek ko pa rin ba? Yan ang sinasabi ko na. Nek-nek mo raw, Hanilet. Naku, grabe, Maharlika. Yung amo mo, inaaway na ni Roque. Ulak ka. Kaya, abangan natin ang away ni Maharlika at ni Roque, ha. Maganda to, mga kababayan. Yung maabangan, yung away ni Maharlika at ni Roque, nalalapit na po yan. Kung baga sa pelikula, coming soon na yan. Ganda, no? Ang ganda nilang pagmasdan habang sila'y nag-aawayan para silang nasa ring, rambulan, Royal Rumble ang labanan nila no?
kaaway niya, kabati niya, pero nag-aaway-away sila, paikot-ikot lang. Yan, mga kababayan. Kita nyo to, sa mga hindi umabot, Your solicitation letters, Maharlika, Ate Bina. Kayo ang mahilig magsulisit. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Kita nyo? Bakit daw sa... Sabi, no, mga kababayan, ulitin mo! I'm going to release all your solicitation letters, Maharlika, Ate Bina. Kayo ang mahilig magsulisit. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Yan, Wesley Mateo, huwag kang mangialam. Inaamin ko naman. Di ba? Bakit? Hindi ba effective? Di ba? Hindi lang dito yan. May bulong pa ako sa mga yan. Baka akala nyo, bumubulong pa akong ganyan. Sabi ni ganito, ganyang karaw. Tapos sa kabila naman sasabi ko, sabi ni ganito, ganito ka rin. Yan ang maganda mga kababayan eh. Kapag ka may kaibigan ka sa kabila, may kaibigan ka rin sa kabila. Di ba? Makakapaghatid ka ng balita sa dalawa. Ang ending, ayan, nagrarambulan sila. Di ba? Ang sarap, Success, Yan na yung pinakamasarap na pakiramdam, yung successful ka sa mga balak mo. Ewan ko ba? Bahala na nga kayo dyan. Ulitin mo nga. Unang, huling balat. I'm going to release all your solicitation letters, Maharlika, Ate Bina. Kayo ang mahilig magsulisit. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Ang kakapal ng mga pagmumukha nyo, pare-pares lang kayo eh. Di po ba? Pare-pares lang naman sila. So mga kababayan, nag-enjoy po ba kayo sa ating pakikisawsaw sa away ng mga DDS? Awa ng Diyos, walang nagpakita ni isa. Ni isang DDS na nag-comment ng kung ano-anong katangahan na naman nila. Wala no? Kahit isa. Hindi kayo nag-i-enjoy? Hindi kayo nag-i-enjoy sa ginagawa nila? Yung mga DDS ang tinutukoy ko. Hindi kayo nag-i-enjoy sa ginagawa nila? Yung mga tao rito nag-i-enjoy. Kaya kung ako sa inyo, iwan nyo na yung mga yan. Dito na lang kayo. Kaya kayo. Diba mga kababayan? So ano pang hinihintay nyo bago tayo maghiwa-hiwalay? Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Share nyo doon sa kakilala nyong DDS to. Maraming salamat po mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.